napag-usapan natin ang patungkol sa interactions nitong si Rimuru sa mga participants at ang mga match-ups na mangyayari. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nakita ni Rimuru na fair naman daw ang naging pag-draw sa kung sino-sino ang magiging magkakakalaban. Kaya wala daw siyang reklamo sa mga naging match-ups. Ang swerte daw talaga nitong si Masayuki dahil si Jinrai agad ang nakatapat niya. Kaya ibig sabihin nun ay hindi niya na talaga kailangan na makipaglaban. Then kawawa naman daw itong si Geld dahil ang nakatapat nito ay si Lion Mask. Pero interested daw itong si Rimuru sa may battle na ito kasi gusto niya malaman kung sino talaga ang mananalo. Sa match-up naman itong si Labovic sa Tech Week fair naman daw ito. Kaso lang, ang problema sa kanila kung sino kasi ang mananalo dito siyang tatapat kay Masayuki. At na-imagine agad nitong si Rimuru na once na matapos itong laban nitong si Labovic sa Tech Weeks pagod na parehas ang bawat isa sa kanila. Kaya hindi na talaga sila makakapag all out para tapatan itong hero. Ang chance na lang daw nitong si Rimuru na sukatin ang lakas nitong si Masayuki pagdating na lang daw sa may finals. Pero again, kaso lang yung mga fighters sa finals hindi na kasing fresh nitong si Masayuki once na nagsimula na ang kanilang battle kasi nga nakapag-accumulate na sila ng damage sa mga naunang match-ups. Hindi daw makapaniwala itong si Rimuru sa mga naging draw ng matches pero okay lang naman daw kasi again fair naman daw ang ginawang pagtatapatan. So punta naman tayo ngayon sa my first match. Mas madali ko na ito may ipakita kasi meron na itong laban sa may manga. So, meron na tayong mga illustrations. Ang unang laban sa pagitan nitong si Labovic sa Tech Weeks. As we all know, matagal na magkalaban itong dalawang races na ito. Kaya nagtatrash talkan sila sa pag-akyat nila sa may arena. Sabi ni Equix, matagal na daw dapat nilang natapos itong kanilang battle. Kaya sana daw, handa na itong si Bovix na tapusin ito ngayon dito. Sabi naman itong si Bovix sa kanya, oo naman daw. Tatapusin niya na daw itong si Equix mamaya dahil siya daw ang deserving na maging member ng Elite 4 nitong si Demon Lord Rimuru. Mas suitable daw itong si Equix na maging boss na lang ng kanilang labyrinth. Doon na lang daw ito magtago sa may hukay kasi doon naman daw ito nababagay. Nagreply naman itong si Equix sa kanya na manahimik daw itong si Bovix. Bakit naman daw ito magiging deserving na maging member ng The Big Four? After that conversation, nagsimula na ang kanilang battle. Para silang close quarter power types. Itong si Bovix merong isang shield at malaking axe. Habang itong si Equix naman merong mahabang spear at isang shield. Naunang umatake itong si Bovix. Ginamit niya ang kanyang axe pero nasalag ito nitong si Equix. At nag-counter naman itong si Equix dito sa pamamagitan ng pagkatake naman gamit ang kanyang spear. Pero nag-step back lang itong si Bovix para iwasan rin itong atake na ito. Nagpatuloy ang laban itong dalawang ito for another 20 minutes kasi napaka-equal ng kanilang battle. Para sila ng level when it comes to offense and defense. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit even talaga ang matchup nila ngayon. Kasi dati nga 100 years lampas na ang kanilang gera pero hindi pa rin nila natatapos. Kaya patunay yon na magkalapit lang talaga ang level nitong dalawang races na ito. Tuwang-tuwa dito ang mga nanonood na tao dahil kita nila na walang mahina sa mga participants. Normally hindi daw makakapanood ang mga tao ng battle ng parehas na A-rankers na magkalaban. Pero dahil sa martial tournament na ito nagkaroon ng chance na makasaksi ng ganitong battles itong mga tao na nandito. Kaya tuwang-tuwa sila sa nakikita nila nangyayari. Magandang panonood nila sa nagiging laban. Pero biglang nag-call out itong dalawang ito. At hindi nagtagal natapos rin itong laban nila. Once and for all natapos na ang kanilang 100 years na gera. At ito ang naging resulta. Si Bovix ang naunang sumugod. Binato niya ang kanyang malaking axe. Isa itong projectile na attack na kayang mag-pulverize ng malalaking boulders. Capable rin daw ito na sirain ang weapon ng kanyang opponent. Tumama kay Equix itong atake na ito. Pero ang ginawa ni Equix ini-sacrifice niya ang kanyang left arm para hindi siya tamaan na direct hit. Ngumiti lang itong si Equix dito kahit na sumabog ang kanyang kaliwang kamay dahil sa sobrang lakas na naging impact. Dahil ito pala talaga ang kanyang plano. Isa-sacrifice niya itong kaliwang kamay na ito para makalapit siya kay Bovix. Hindi in-expect nitong si Bovix itong sacrifice na ito. Ang inisip niya iilagan lang nitong si Equix itong atake niya sa kanya. Kaya na-surprise itong si Bovix sa paglapit bigla nitong si Equix. Tapos bigla nagsalita itong si Equix dito na dito na daw natatapos itong kanilang battle. Kainin
kainin daw nitong si Bovix ang kanyang atake. Itong atake na ito ay ang kanyang Equine Spear Flail. Ito ang best attack nitong si Equix na kanina niya pa hindi ginagamit dahil ito ang finishing move niya. Sobrang daming tama ng spears ang tinamo nitong si Bovix nang dahil dito. Dahil sa lahat ng directions ay merong dumadating na atake. Kaya inisip nitong si Equix na siya na ang panalo. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kanilang battle kasi nagsalita bigla itong si Bovix na hindi pa daw ito panalo. Tapos ini-unleash naman itong si Bovix ang kanyang lightning horn. With a big roar ay nakapagland itong si Bovix ng isang headbutt kay Equix gamit ang kanyang matitigas na mga sungay. At hindi lang basta headbutt ito dahil meron nga itong kasama na lightning effect. Humaba ang mga sungay nitong si Bovix at tumusok ito sa may mata at kanang kamay nitong kanyang kalaban. At dito na natapos ang kanilang battle. Natusok at na-electrocute itong si Equix at the same time. Kaya nabitawan niya na ang kanyang spear at hindi niya na kinaya na makipaglaban. Sa sobrang init daw ng electrocution na tinamo nitong si Equix ay kumulo ang dugo niya kaya hindi na kinaya ito ng kanyang self-regeneration. Hindi ito fast enough para i-repair ang tinamo niyang damage. While on the other hand ay itong si Bovix naman ay merong ultra speed regeneration. Kaya kahit na marami siyang tinamo na spear attacks kanina ay dahan-dahan na ngayon na nagko-close ang mga sugat niya. Kaya sa battle na ito ay itong si Bovix ang panalo. Matindi yung naging laban pero wala namang namatay na kahit na sino. Kasi after some time ay gumana na rin yung self-regeneration nitong si Equix. At by the time na umalis na sila ng arena ay parehas na silang back to their original state. Maganda naging laban kaya tuwang-tuwa ang mga manonood. Isa daw ito magandang battle para i-kick off ang kanilang tournament. Nagbigay ng kanyang comments sa may battle na ito itong si Rimuru. At sabi ni Rimuru ay sobrang daya daw ng ultra speed regeneration nitong si Bovix para daw itong cheating. At isa ito sa mga factors kung bakit siyang nanalo. Pero still ay panalo pa rin daw itong si Bovix. Maganda naman daw ang naging performance nitong si Equix. Pero sana daw ay matuto ito sa kanya naging pagkatalo. Ngayon ay punta naman tayo sa may second match-up. Ang laban naman na ito ay sa pagitan ng hero na si Masayuki at ng The Mad Wolf na si Jinrai. Alam na ng lahat kung ano mangyayari dito sa may battle na ito. Kasi nga ay magkakampi naman talaga itong sila Jinrai at Masayuki. Kasi the moment na nagring yung bell ay nagtitigan lang itong dalawa at nag-forfeit itong si Jinrai without fighting. Kaya ang panalo sa battle na ito ay itong si Masayuki. Simula pa lang ng laban ay nakipag-shake hands na agad itong si Jinrai sa kanya. Pero kahit na wala naging kahit na anong action ay napakalakas pa rin ng naging hiyawan nitong mga tao na para bang sila ay nakapanood ng isang napakagandang battle. Iba talaga ang epekto ng unique skill nitong si Masayuki. Hindi maintindihan nitong si Rimuru kung ano ba nangyari kasi cheat daw ng cheat ngayon itong mga tao dito. Tapos meron pang nagsasabi na once again ay nagpakita na naman daw ng magandang performance itong kanilang hero. Wala naman talaga nangyaring laban. Kaya paano daw makakapagpakita ng isang magandang performance? Masyado daw talagang popular itong hero na ito. Hindi ito maintindihan nitong si Rimuru. Pero since wala rin naman siya magagawa, ay hinayaan niya na lang sila. At nag-proceed na agad itong tournament na ito sa kanilang kasunod na match-up, which is ang laban sa pagitan nitong sila Guy at Gopta. Hindi alam nitong si Rimuru kung ano ang mangyayari sa may battle na ito. Pero mukhang itong si Guy daw ay qualified for an A rank. At ang mga weapons at equipment daw nito ay mga rare lahat ang level. Kaya medyo kinakabahan itong si Rimuru para kay Gopta. Pero sa tingin niya naman daw ay napaka-decent ng kanilang magiging battle. Kasi kahit daw mas mataas itong si Guy in terms of experience at skills ay magaling rin naman daw itong si Gopta. At itong si Gopta ay equipped rin with unique class armor. Kaya kung ifa-factor daw ang lahat into consideration ay hindi daw malayo ang gap nitong dalawang ito. Kaya hindi daw alam nitong si Rimuru kung sino ba dito ngayon ang mananalo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.